Nagisa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control projects ang ilang contractors kabilang si Sara Diskaya. Kabilang sa napuna rino ang mga luxury cars at naging proyekto sa DPWH. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Naomi, sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa umano'y anomalya sa flood control projects, dumalo ang nag-resign o nagbitiw na kalihim ng DPWH na si Secretary Manuel Bonoan. At Naomi, dumalo rin yung mga inimbitahan na contractors, kabilang na dyan ang controversial ngayon na si Sara Diskaya. Nag-isa sa pagdinig si Diskaya kung saan inungkat ng mga senador ang ilang controversial nitong interview. Katulad na lang kung paano ang pagganda ng kanilang buhay. Paliwanag ni Diskaya, nasa 23 years na silang nasa construction business. At tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Kailan kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Pati mga luxury cars na pagmamayari umano nila Diskaya, hindi rin pinalagpas ng mga senador. Matatandang isa rin ito sa nag-viral kamakailan. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. Araw-araw gusto mong palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time. You bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Inungkat din sa pagdinig ang mga naging proyekto ni Diskaya sa DPWH sa loob ng 3 taon mula 2022 hanggang 2025. Tansya ni Diskaya, nasa 400 projects ito. At iginit ni Diskaya, wala ritong ghost projects. Pero yung bulk ng mga projects na award sa ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. May ghost project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. ka, dahil pag meron kami madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. Samantala, Naomi, sa pagharap naman ni Secretary Bonoan, hindi na ito masyadong tinanong pa ng mga senador, pero nakapagsalita pa rin ang dating kalihim sa pagdinig. In view of this circumstance, Your Honor, that effective today, September 1, and since I am no longer the Secretary of Public Works and Highways and I don't have the official capacity to represent the department, that I may be excused on the proceedings at this point in time. Naomi, inuungkat na rin ngayon ng mga senador ang napabalitang mga ghost projects sa Bulacan. Samantala, si Secretary Bonoan naman ay umalis na dito sa pagdinig at tumanggi ng magbigay ng interview sa media kanina. Naomi? Maraming salamat, Daniel Manalastas.